sa amin ay kay buti-buti mo. At tayo tumayo mga kapatid. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat, tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Minsan pa pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Amen. Hallelujah. Tayo yumuko mga kapatid, tayo manalangin. Hallelujah. Minsan pa aming Diyos na banal, aming Ama na nasa langit. O Diyos, muli nagpapasalamat kami sa mga sandaling ito, Lord, na kami po ay muli nasa harapan mo ngayon at naglilingkod sama-sama, Panginoon. Mga pinili mo, mga anak mo sa huling kapanahonan na to, O Diyos. Salamat sa kalakasan, salamat sa pag-iingat, Panginoon, sa buong linggo, sa buong maghapon, sa buong araw. Sa lahat ng oras, Panginoon, Ikaw ay mabuti sa bawat isa sa amin. At yun po ay ipinapasalamat namin ngayong gabi. At sa lahat ng oras ng aming mga buhay, Panginoon, hanggat kami ay nananatili sa mundong ibabaw, habang nag-aantay sa iyong pagbabalik, kami po ay patuloy na magpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong mga ginagawa sa buhay namin, sa pag-iingat, sa pagpapala, Panginoon, sa pagsaway, sa pagpapaalala ng dapat naming ipamuhay. At kami man po ay patuloy na nagkukulang pa dahil kami po ay nasa laman pa, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na nagbibigay sa amin ng pangunawa. Inuunawa mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kailangan. At salamat sa lakas, Panginoon, physical man at spiritual. Kaya kami nakakapagpatuloy sa iyo. At yun ay dahil lamang po sa iyong biyaya, sa iyong habag, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Hallelujah. Patuloy mo po kaming ingatan, patuloy mo po kaming sangkapan ng iyong mga salita. Patuloy mo po na hipuin ang puso ng bawat isa. Hallelujah, na ikaw lamang ang dakila sa buhay namin at patuloy na mabuti, O Diyos. Muli po, hinihingi namin ng paumanhin ang aming mga pagkukulang sa iyo, O Diyos. Ito po ay iyong lagpasan, Panginoon, at sa halip po, Panginoon, ay pagpalain mo po kami, punuin mo po ang aming mga puso, ang aming mga sisidlan ng iyong salita upang patuloy kaming maging malakas sa iyong harapan. Kami man po ay nanghihina, ang iyong kalakasan ang tanging hiling namin, Panginoon, ay pagkaloob mo. Paumanhin po kung kami ay nagiging pasaway man sa aming pastor, sa mga kapatiran, sa mga lingkod mo dito, O Diyos. Ito po hinihiling namin ng kapatawaran at patuloy lamang kaming magmahalan sa pamamagitan ng iyong pagmamahal na itinuro sa amin, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo nga po, Panginoon, ang aming mahal na pastor, ang kanyang may bahay, Sister Ann, at si Bar Denny, at kung may kasama pa man po sila na tumungo sa Gabaldon Church sa anniversary po, kung di po ako nagkakamali, at hayaan mo na gamitin lang po sila patuloy upang maging pagpapala saan mo man po sila idako, O Diyos. At ngayong gabi po, Panginoon, ang aming pong preacher,
Pastor Tony Badong ng Naga Church, Panginoon, Overcomer Church Naga. Salamat, Panginoon, at patuloy mo siyang ginagamit sa amin upang kami ay busugin mo, pakainin mo ng iyong mga salita ng buhay, Panginoon, upang kami ay makapagpatuloy ng malakas sa iyo, O Diyos. Patuloy mo po siyang ingatan, pagpalain at bigyan ng kalakasang physical, spiritual, ang knowledge, understanding, Panginoon, ng iyong salita, ang revelation, Panginoon. Patuloy mo pong ipagkaloob sa Kanya at maging daluyan lamang siya ng pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. At maging sa Kanya may bahay, Sister Jo, sa Kanyang kaarawan kahapon, Panginoon, pinapasalamat namin ito sa iyo, O Diyos, sa patuloy na pagkakaloob ng taon na nadaragdag sa Kanyang buhay. Ito ay patunay lamang ng iyong pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon. At ang kanilang mga anak, Panginoon, ay lalo mo pong hipuin ang kanilang mga puso upang ang kanilang pamilya po, Panginoon, ay buong maglingkod sa iyo bago pa man po ang iyong pagbabalik, O Diyos. Yun po ang pinakamahalaga sa buhay ng isang pamilya, ang maging buo sa iyong harapan na naglilingkod, O Diyos. Hallelujah. At maging ang mga pamilya po dito sa church na, Panginoon, patuloy mong gabayan at yung mga unbeliever pa naming pamilya, Panginoon, bigyan mo po sila ng pag-asa, ng pagkakataon na makilala ka, O Diyos, at makapiling namin sila sa buhay na walang hanggan, sa eternity, Panginoon. Hallelujah. Muli po, pagpalain mo po ang bawat isa, music ministry, multimedia team, at maging ako na ginagamit mo ngayon sa MC and song leader, O Diyos. Hallelujah. Pagpalain po ang bawat isa, pinapasalamat namin ang gabing ito at ibinabalik lamang sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. At ang palakpakan ng ating Diyos, minsan pa. Amen. Tayo po ay umawit muna ng masasayang awitin. Hallelujah. Hindi pa po yata ito inawit dito. Pero ito po ay napakasayang awit para sa Panginoon at Calvary. Sa Calvary tayo nagtamo ng kaligtasan. Amen. Naranasan natin ang kanyang dakilang pag-ibig. Awitin natin ng masaya, magkakasama mga kapatid. Years I spent in vanity and pride, caring that my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. Mercy, mercy, there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the law I turned. Till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy, mercy, there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden soul found liberty at Calvary. Now I've given Jesus everything. Now I gladly own Him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy, oh mercy, there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Oh, the love that true salvation's plan. Oh, the grace that brought us down to man.
that God did spend at Calvary. Mercy, there was great, His grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. Minsan pa, oh, the love that drew salvation. Oh, the grace that brought it to man. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. Oh, mercy, there was great, grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. Minsan pa, mercy, mercy, there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. Amen. Hallelujah. At Calvary, mga kapatid, kung wala yung Calvary na yon, wala tayo ngayon. Wala tayong biyaya, wala tayong katubusan. Hallelujah. Salamat sa redemption na yan ng ating Panginoon at the cross of Calvary. Hallelujah. Awitan pa natin siya. Purihin natin siya, Panginoon, mga kapatid. Turn your eyes upon Jesus. Ano man ang kalagayan natin, blessings man or nasa kahinaan man, let's just turn our eyes upon the Lord. Hallelujah. Samahan niyo akong mahawit, mga kapatid. Oh, so are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light. Or a look at the Savior, and like more abundant, more abundant, and turn your eyes upon Jesus. Hallelujah. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting. Hallelujah. He passed and we follow Him there over us. No more have dominion. For
turn your eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fall, shall not fall. He promised. Believe Him. Hallelujah. And all will be well. Be well, oh Lord. The world that is dying, His perfect salvation. Perfect salvation to tell. Oh, turn your eyes upon Jesus. Your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of this earth and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Oh, turn your eyes, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Yes, let us just turn our eyes, mga kapatid, sa Panginoon, ano man ang kondisyon ng ating mga buhay. Hallelujah. Dahil wala tayong ibang image, wala tayong ibang inspiration, kundi ang Panginoon. Sabi nga ng Bible, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Awitan pa natin siya ng isang awit na nagsabing, I love Him. Mahal natin ang Panginoon. At alam natin ang kalooban niya ay para mapabuti tayo. Hallelujah. Kaya lahat na nangyayari sa ating buhay ay ikakabuti natin. At yan ay dahilan para mas lalo natin siyang ibigin, mga kapatid. Hallelujah. Kauwitin na lamang natin sa chorus, I love Him, I love Him. Hallelujah. Yan ang dahilan kung ba't tayo narito ngayong gabi, mga kapatid, dahil mahal natin siya. I love Him. I love Him. Because He
purchased my salvation on Calvary. Oh, I love Him, I love Him. I love Him. Yes, we love you, Lord. I love Him because you first love us, Lord. That's why we love you, Lord. We thank you for your love, Lord Jesus. We thank you for your unconditional love. Hallelujah. And purchase my salvation on Calvary. Minsan pa, I love Him. Oh, I love Him. I love Him. Oh, we love you, Lord. Love Him. Yes, we love you, Lord. He first loved me and purchased my salvation. And purchased my salvation on Calvary. Sa huling pagkakataon, I love Him. Oh, we love Him. Hallelujah. Love you, Lord God. We love you, Lord Jesus. We thank you for your love tonight, Lord. We are worshiping you, Lord, from the bottom of our hearts. Despite of our condition, Lord, we love you and we exalt your name. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah. Ating palakpakan ng ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Tayo po'y maupo na, mga kapatid. Hallelujah. Hayaan nating i-consume muli tayo ng salita ng Diyos ngayong gabi, mga kapatid, at umuwi tayo na fully surrendered sa Panginoon ang ating mga puso. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, just consume us, Lord God. Hallelujah. Consume me, Lord, with the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Consume me, Lord. Consume me, Lord, with the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break
pa-consume me, Lord. God bless you po, Pastor Tony. Consume me, Lord. With the fire of your spirit, consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Let me be used, Lord, by you. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ni Brother Sunny, nakalimutan daw niya. Actually, lahat tayo nagkakaroon ng ganong mga pagkakataon. Amen? So, sa biyaya ni Lord, at least na, ang tawag dito, minsan, ako din, kakalimutan ako, kaya nga, sabi ni Pastor June, tawag dito, binigyan ako ng vitamins na wow, wow berry. Kasi, talagang walang walang perfecto doon sa ganon. Dumarating talaga sa pagkakataon. But purihin ng Diyos, talagang kahit papaano ay, kahit minsan yung daloy nung pasok nung, tawag dito, kaisipan talagang, siguro ninang to, dahil sa tumatanda, Daddy Mike, old age, sign of old age. Amen. So mga kapatid, sa umagang ito isang mapagpalang gabi sa atin lahat. Bago tayo magsimula, gusto ko awitin yung maliit, kaunti lang yung Sweep Over My Soul. Amen. Sa gabing ito, mayroon ba tayo dyan? Sweep Over My Soul. Kasi simula kayo sa sa Only Believe Songbook, minsan napakaganda ng mga awitin doon, mga kapatid. Bihira yung church minsan na umawit ng mga sa Only Believe. Sweep, mali. Hindi, siguro halatang hindi natin madalas kanta. Sweep, sweep, sweep. Sweep over my soul, sweep over my soul, sweet Spirit, sweep over my soul. Thank you, Lord. My rest is complete while I sat at your feet. Glory. Sweet Spirit, sweep over my soul. Hallelujah. One more time. Sweep over my soul, sweep over my soul, sweet Spirit, sweep over my soul. Hallelujah. My complete. Thank you, Lord. While I sat at your feet. Thank you, Lord. Sweet Spirit, sweep over my soul. Hallelujah. Oh, Panginoon, Ama namin banal, minsan pa sa gabing ito, Lord. Hallelujah. Sa biyaya mo, Lord, sa gabing ito, una sa lahat, mapasalamat ako sapagkat, Lord, kaya ko tumayo,
sa presensya mo sa gabing ito. Lord, bagamat mayroon akong mga conviction, but inaangking ko, Lord, ang dugo ni Kristo sa gabing ito. Inaangking ko, Lord, para sa aking kahinaan. Maging kami, Lord, sa oras na to, mayroon kami mga pagkukulang, mayroon kami, Lord, kahinaan, but Lord, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, inaangkin namin ang aming kapatawaran at sa biyaya mo sa gabing ito, Panginoon, Ikaw ang maglinis. Hallelujah. Linisin mo, Lord, ang aming kaluluwa, maging ang aming mga puso, Panginoon, kung may nakikita kang gray area, o may nakikita ka, Panginoon, na mga bagay na hindi pa na-expose, Lord, hindi pa namin nahihingi sa iyo. Lord, sa pamamagitan, sa oras na ito, hallelujah, Ikaw, Lord, ang kumilos, hindi maiksi yung kamay upang abutin ang aming panalangin. Hallelujah, na maging malaya yung Espiritu kumilos sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Lord, tulungan mo po ako sa gabing ito sa aking pangaral. Hallelujah. Pangunahan mo ako, Panginoon, ng mga tamang salita. Hallelujah. Hindi ko, Lord, alam ang pangailangan, expectation nila sa gabing ito. But ako naniniwala, Panginoon, na Ikaw ang dakilang Diyos na nakaka-discern ng aming puso, ng aming kaisipan, at alam mo pangangailangan ng bawat isa sa gabing ito. Ama, loobin mo nawa na maging pagpapala ako, daluyan na yung salita sa gabing ito. Ito ang samot dalangin sa tanging kapurihan ni Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat magsabi, Amen. Pwede bang magkamain tayong lahat? Abitin natin, sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweet Spirit, sweep over my soul. Glory! My rest is complete while I rest at your feet. Thank you, Lord. Sweet Spirit, sweep over my soul. Hallelujah, palakpan, Panginoon. At sa gabi nito, mga kapatid, gusto ko mangusap muli ng isang payak na subject. Amen. At gusto kong batiin yung mga nasa live streaming. Amen. Maging ang Church of Naga sa gabing ito na naka-hook up sila. Maging sa ating pastor na nasa ibang church sa gabing ito. Hallelujah. Mapasa atin ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Now, sabi dito sa 1 Peter chapter 3 verse 3, whose adorning let it not be that outward adorning, or plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel. Verse 4, but let it be the hidden man of the heart, and that which is not corruptible, even the ornament of the meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Palakpakan ng Diyos pagkabasa ng kanyang salita at mapasa akin ang kanyang kapayapaan. At malaya tayong mga kaupo, mga kapatid. Amen. So, purihan ng Diyos sa gabing ito, mga kapatid. Hallelujah. At gusto kong batiin. Okay naman. Naririnig? Okay. Sa gabing ito ay nandito si Brother Chris. Gusto ko batiin yung mga nag-celebrate. Si Mami Net nandyan. Titinan ko yung mga upuan kasi minsan kabisada ko na yung mga nakaupo eh. Hinahanap ko yung mga dyan. Amen. So, sabi nga ni Pastor, nung nag-post ako nung gabi, kahagabi, birthday ni Sis Jo.
First time. After 35 years, saka lang ako nag-post sa Facebook ng happy birthday. So, minsan talaga, may ganun talaga, mga lalaki mahina, pero ako naman ay dahil sa minsan advice ni pastor at minsan marami ko natutunan sa inyo mga kapatid. Kasi akala ko magaling ako eh. Akala ko superman ako pero may ano talaga. Kaya belated happy birthday. Sister Jo at sana alam mo na 'yon. Mahirap naman kasi nasa public eh, pero alam mo naman yung transformation ko eh. So hindi naman mahalaga yung nakaraan eh, ang importante yung sa ngayon eh. So at kay Brother Chris, belated happy birthday sa inyo dalawa. At mayroon pa bang nag-celebrate ngayong ano? Si Sister Ann sa Friday, March, sa Thursday. Thank you, brother. So, advance happy birthday, Sister Ann. Okay, mga kapatid, tuloy na po tayo. At congratulations doon sa mga magiging tatay na mga lalaki yung ano, doon sa Revelation. Tako. Congratulations. Tatlo yun, di ba? Tatlo kayo? Oo nga pala. Brother Aaron, congratulations, Sister Zoe. Ang ganda ang combination nyo, ha? A and Z. Sana makakabit man lang yung pangalan ko doon. Amen. Purihan ng Diyos sa gabing ito, mga kapatid. So, sabi dito, sa madaling sabi ni Apostol Pedro, ay, hindi ako sa Tagalog. Ano ba Tagalog ng adorning? Sabi dito, huwag ninyo itong gawin sa pamamagitan ng panlabas. Sabi niya dito. So mga kapatid, ito ay tumutukoy doon sa atin, minsan sa ating achievement. Minsan, palagay na natin, dahil marami tayong achievement, marami tayong mga accomplishment. So minsan, ito yung nagiging impression. Kasi si brother, si sister, ganito. Minsan naman, dinadaan na lang sa physical. Minsan, sabi doon ni Apostol Pedro, plaiting of hair. Minsan, dinadaan na lang sa pagandahan ng palabas. Wearing of gold, minsan sa mga accessories. Pero sabi ni Apostol Pedro, but let it be the hidden man of the heart. Amen? So, yung lahat na panlabas na nakikita sa atin mga kapatid, wala itong saysay sa harap ng Diyos. Lahat ito ay basura sa harap ng Diyos. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 2 Timothy chapter 1 verse 9, tayo ay tinawag ng Diyos ayon sa ating biyaya at hindi sa ating magawa. Praise the Lord. Amen. So, tinawag tayo ng Diyos ayon sa kanyang biyaya, ayon sa kanyang pasiya, at kung ano man yung ating ginagawa ayon sa kanya, ay wala itong halaga kung hindi natin makita kung ano talaga yung purpose natin kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon. Amen? Di ba, mayroon tayong katawagan, di ba, last Sunday yata, last previous meeting na tumaya ako dito, sino nakakaalala yung aking preaching? Sino nakaalala? Bigyan ko ng ano. Kaya hindi, lollipop. Sino nakaalala? Sino nakaalala? Si Sister Sab. Mayroon ka sa akin, ano, ha? So, at least, ano ba ginatas mo nung bata ka pa? Siguro, promil, ano? Magaling yung retention, eh. Yung last time, pinangaral ko sa inyo yung eternal purpose. Amen? At sana, mga kapatid, yung eternal purpose kung paano tayo tinawag ng Diyos, paano tinilaga tayo ng Diyos, ito sa huling panahon, ito yung ating mission. Amen?
na tayo ay maging impart, na tayo ay maging bahagi, magamit ng Diyos upang ma-extend yung eternal life sa iba. That's the eternal purpose. Amen? Hallelujah. But alam na natin yon, pero sinasabi ni Apostol Pedro, mayroong paalala, let it be the hidden man of the heart. So palagi pa rin mayroong soft spot na tinitingnan sa ating mga sarili. Amen? So lahat ng mga astig dito, siguro, pag katulad ko, alam niyo yung testimony ko, di ba? Talagang nung naging para akong Hitler. Pero nung dumating talaga yung... Actually, mayroon talagang time, Ninang eh. Mayroon talagang appointed time. Yung total conversion. Amen? Mayroon talagang appointed time eh. Minsan, pero pag dumating talaga yung appointed time, yun masasabi mo, puri ng Diyos. Wala kang ibang mababanggit. Hallelujah, puri ng Diyos. This is my new day. Ito yung bago kong kapanganakan. Ito yung conversion ko. So lahat na yun ay dinaanan ko, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ni Apostol Pablo, yung lahat ng panlabas, mga kapatid, hindi rin ako excuse. Nung panahon na yon, akala mo, banal ako, akala mo, pero sa katotoohan, nagnanakaw ako ng tithes na offering. Nung panahon na yon. Hindi ako nahihiya, mga kapatid, kasi experience ko yon. Sino ba dito ang hindi nagnakaw sa Panginoon? Di ba sabi doon, ninanakawan niyo ako sa pamagitan ng mga tithes and offering. Nung hindi pa tayo totally converted sa Panginoon. Amen? So lahat, hindi tayo pwede magmalaki sa Panginoon. Now, gusto ko kumuha ng illustration mula sa Book of Mark. Kagabi, napakaganda yan ng Bible study doon sa Pansol. Amen? At gusto kong kunin yung illustration ni Pastor June doon sa ginamit sa Pansol. Sabi dito, nung panahon ng Panginoon Jesucristo, may isang mayamang binata na lumapit sa Kanya. Amen? At nagmamadali ito. There came one running, lumapit sa Kanya, at yung tao na ito, mga kapatid, knelt to Him. Mayroon siyang kapahayagan na mayroon siyang marunong mag-respect. Mayroon siyang breeding. Mula pagkabata niya, tinuruan siya ng kanyang mga magulang na magkaroon ng respeto at tamang pagpuri sa Panginoon. And knelt to Him and asked Him, "Good Master, what shall I do? I may inherit eternal life." So yung lalaki na ito, mga kapatid, mayroon siyang kulang sa kanya. Mayroon siyang kailangan sa Panginoon, kaya lumapit siya. Amen? Kaya kung tayo lalapit sa Panginoon, una, kailangan din natin magbigay ng respeto sa ating Panginoon. Amen? Hindi pwede na lahat na lang, Lord, kailangan ko to. Hindi. Ang totoong Kristiyano, inuuna muna yung pasasalamat. Bago yung isang bagay, lahat muna papuri sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Then sabi sa verse 18, tinanong siya ng Panginoon, bakit mo ako tinawag na good? Bakit mo tinawag kong mabuti? Isa lang ang mabuti. Sabi ng Panginoon, alam mo ba yung 10 Commandments? Sabi nung young ruler na yung mayaman na yon, Ginoo, Panginoon, o Master, lahat ng binanggit mo. Amen? Lahat ng nakasulat sa 10 Commandments, sabi niya, I observe from my youth. Amen? So, yung mayaman na ito, mga kapatid, kung i-qualify natin o i-quantify natin, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang paglaki, hindi ko to kaya, brother. Hindi ko to kaya, Daddy Mike. Pero sabi niya dito, I observe lahat ng bagay na yon na nakasulat sa 10 Commandments. Sabi niya, nagawa niya ito. Amen? Mayroon ba tayong ganong kakayahan, mga kapatid? No, sir. Pero yung tao na to, talo pa nito si Abraham. Can you say amen? Si Abraham nagsinungaling. Talo pa nito si Moses. Si Moses naglingkod lang sa Diyos nung tawagin siya. Pero ito mula pagkabata. Amen? Yung track record nito kakaiba. Saludo ako sa
sa mayamang binatang ito. Amen? But ito ay illustration lamang, may gustong ipakita ang ating Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, may isang bagay na kulang sa iyo. Hello? Kaya tayo minsan lumalapit sa Panginoon. Kaya tayo minsan nagpapakumbaba sa Panginoon kasi mayroon tayong gustong hingin sa ating Panginoon. Amen? Lahat ng prayer natin sa Panginoon, mayroon itong kahilingan. Mayroon tayong desire. Can you say amen? Pag nanalangin tayo, bukod sa pasasalamat, mayroon tayong desire. Pero yung lalaki na to, lahat ng bagay na gawa. Amen? Pero sabi doon, may isang bagay na kulang sa kanya. Ano yung kulang sa kanya? The hidden man in the heart. Yun ang kulang sa kanya, mga kapatid. Yung kanyang pagpapakumbaba, yung kanyang pagtanggap. Amen? Kaya kung titingnan natin, he was sad nung sinabi ng Panginoon, ibenta mo yung tinatangkilik, ibenta mo lahat ng bagay at ibigay mo at sumunod ka sa akin. Ang sabi ng scripture, Brother Sunny, laylay ang kanyang balikat. And went away grieved, for he had great position. Mga kapatid, pwede tayong maglingkod sa Diyos na marami tayong pagpapala. Kung pag-uusapan lamang ng kayamanan, yung lalaki na to, wala pa ito sinabi sa kayamanan ni Haring Solomon. Wala pa itong kinalaman sa kayamanan ni David, ni Moses. Wala pa itong binatbat. Pero mayroong isang bagay sa kanya na kulang. Hello, saints? May isang bagay na kulang sa kanya. Kaya nung umalis siya, laylay balikat siya, mga kapatid. Amen? Hindi niya kayang i-give up yung mga bagay na nasa kanya. Thank you, Lord. Tuloy ka, brother. Hallelujah. So, di ba, pangako ng Diyos, seek all things, di ba? Seek, ano pang pagkasabi doon? Seek all things, sandi. Seek in, di ba, tuloy niya ako? Seek all righteousness. Sabi na sa inyo, makakalimutan ako eh. Yun. Daddy Mike, salamat ha. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Amen? So, kung pinagpapala tayo ng Diyos, dahil ito ay resulta, produkto ng ating pananampalataya sa Kanya, dahil inuna natin ang Panginoon. May masama ba kung pinagpapala tayong lahat? Wala, di ba? Kasi we claim the promise. Amen? Thank you, sister. Hallelujah. Walang masama kung pagpalain ng ating pastor sa dakong ito. Walang masama kung pagpalain tayong lahat. Amen? Kasi ito yung resulta kung paano tayo nagpapakumbaba at nagpapasakop at sumusunod, inuuna natin ang ating Panginoon. Amen? Hardly, thank you, Jesus. At yung lalaki na to umalis, pinag-usapan sila ng mga alagad ng Panginoon Jesucristo. Kaya sinabi ng Panginoon, how hardly. Hindi sinabing ang mayaman, hindi makakapasok, kundi sinabi ng Panginoon, napakahirap. Mayroon possibility, pero pag ang mayaman hindi marunong magpakumbaba, hindi niya kayang bitawan yung tinatangkilik niya, it's hardly. Tama? Mahirap. Pero hindi sinabing hindi sila makakapasok sa karyaan ng Diyos. Sapagkat kung ito ang basihan, laglag na si Solomon. Amen? Laglag na si David sa pamantayan ng Diyos. Amen? Pero sinabi ng Panginoon, it is a hardly. Amen? Brother Chris, belated happy birthday. Hallelujah. Now, eto na, punta natin ang sinabi ng prophet. Yung rich man daw, nung mamatay, ay napunta siya doon sa impyerno
sapagkat nirefuse niya ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Next. Ang propeta nagsabi, yung rich man na yon, nung mamatay siya, ito nga yung debatable. Amen? Yung mamatay yung rich man na yon, tinupad niya lahat ng kautusan at sabi niya, lahat ginawa niya, pero napunta siya doon sa impyerno. Amen? Hallelujah. At ang sabi ng propeta, kung yaman lang ang pag-uusapan, mas mayaman si Moses, si Solomon, kung sino pang mga hari sa Old Testament dahil kaysa lalaking ito. Amen? But ang problema ng lalaking ito, hallelujah, ayaw niyang tanggapin. Ayaw niyang magpakumbaba. Ayaw niyang magdesisyon. Ayaw niyang mamili. Can you say amen? Sabi ng propeta, hindi katulad ni Moses, kahit namulat siya sa marangyang kabuhayan, marangyang pamumuhay, pagdating. Can you say amen? But Moses was to be king over the earth. Maari sana si Moses maging hari. Amen? Sabi ng propeta. But nung pinapili siya ng Diyos, glory! Nung pinapili si Moses, yung karangyaan ng mundong ito, o Moses, susunod ka sa akin, sabi ng prophet, pinili niya yung sumunod sa salita ng Diyos. Amen. So there's something na nandoon kay Moses. Amen. Mayroon. Kung sa literal lang na titingnan natin ang sanlibutan ito, yung mayayaman talaga, patuloy na nagpapakayaman. Pero, hanggang sa namatay sila, hindi nila nakilala ang Panginoon. But si Moses, hallelujah, dapat sana siya maging hari, sunod sa Paraon, pero nung kinausap siya ng Diyos, gusto ipakita ng Diyos na yung nobya ng Panginoon, kapag nangusap siya, mayroong channel to channel. Amen? May seed to seed contact. Tama. Deep call it unto the deep. Ito yung nangyari kay Moses. Samantala yung mayaman, sabi ng Panginoon, Jesus beholding him. Mahal siya ng Panginoon. Minamahal siya ng Panginoon. Sabi sa John 3:16, whosoever will. Naalala niyo ba yung John 3:16? For God so loved the world. He gave His only Son. Ano ba kasunod doon? Whosoever. Dito sana papasok yung rich man. Yung binata na yon. Kung siya sana ay kaya niyang magdesisyon, piliin niya yung salita ng Diyos, piliin niya ang ating Panginoon. Sabi doon, Jesus beholding Him love. Mahal niya yung tao na yon. But mga kapatid, pinapakita ng Panginoon na kapag hindi tayo marunong sumunod, mayroon tayong pupuntahan. Amen? But ang tanong dito, kung ito ay predestinated, ito ay elected of God, hindi ito mapupunta doon sa hell. Can you say amen? Hindi ito mapupunta sa hell kasi marami pa nga na sa Old Testament ang mas matindi pa yung kasalanan. Amen? Di ba? Si Jacob. Di ba? Mandaraya si Jacob. Pero ito, ginawa niya mula pagkabata, wala siyang ginawa, wala siyang violation. Brother, yun talaga, kailangan ko talaga ng wow. Brother Sunny, lahat sa check, mula pagkabata hanggang makilala yung Panginoon, check lahat. Amen? Pero napunta siya sa hell. Sabi dito, napunta siya. So mayroon siyang bagay na mayroon kay Moses na wala sa mayamang ito. Can you say amen? Hallelujah. Kasi kung batayan lamang yung yaman, hindi pa ito sasapat kay Solomon. But mayroong isang bagay na mayroon kay Moses na wala sa mayamang ito. Amen? Ano yan? The hidden man of the heart. Amen? So mamaya makita natin yan. Mayroon ba tayo ng the hidden man in the heart?
Hallelujah. Thank you, Lord. Now, sabi ng ating propeta, yung hidden man of the heart, that's what the bride adorning herself. Ito yung kailangan ng nobya sa panahong ito. With all of the fruits of the Spirit following it, what she got. Paano ba natin makukuha yung the hidden man of the heart? Paano ba natin to may express? Paano ba natin to mapagtatagumpayan? Paano ba natin to imamanifest? Yun ang tanong. Simple lang, sabi, magsunod ka sa pastor, magbigay ka ng tithes. Tama lahat yun. Pero ang sinasabi ng ating propeta, hindi akong may sabi nito ha, napakayaman ng mensahe ng propeta. Next. Para makuha daw natin yung adorning herself, yung the hidden man of the heart. Pakibasa ko dyan, brother. Brother Gilbert. Pakibasa ko. Ano na sabi dyan? Hallelujah! Assembling together in the fellowship of the Word. Ibig sabihin, bawat gawain ng Diyos, kung mapupwede, wala ka namang legit na rason, kailangan ka kasama ka sa fellowship of the Word. Lunes, Monday man yan, o Sunday man yan, Merkulis man yan, kung wala ka namang legit na rason, ano yung legit? Between life and death. Mayroon ka talagang valid na rason. Yun lamang ang hindi tayo legalista mga kapatid. Can you say amen? Pero kung nagdadahilan ka lang, saklaw ka ng salita ng Diyos. Ano sabi diyan? Assembling together. Sabi sa Hebreo 11:25, huwag kakaligtaan ang pagtitipon ng mga banal. Ito yon. Sabi doon, fellowship of the Word. Nagpipista tayo sa salita ng Diyos. Kapag nagpipista tayo sa salita ng Diyos at sama-sama tayo assembling together, ang sabi ng prophet, sitting together in heavenly places in Christ. Glory! Kapag pala ganito, amen, kahit anong hanap ni Satanas nung kahinaan mo, kahit anong kiliti ni Satanas, kahit anong persecution ni Satanas, ano gawin sa'yo? Hindi makikita yung kahinaan mo. Bakit? Yung buhay mo nakatago kay Kristo. Iniingatan ni Lord yung kalakasan mo, yung kaluluwa mo. Kahit ano gawin ni Satanas, makita nyo. Wala kang pera, masaya ka. May problema ka, umaawit ka. Walang-wala ka, nagbibigay ka. Bakit? Hindi makita ni Satanas kung paano ka ilulugmok. Alisan ko nga ito ng trabaho. Pero tuloy ka pa rin. Hallelujah to the Lord. Alam mo kasi na mayroon provision ng ating Panginoon. Di ba marunong tayo umawit? Ano yung awit natin? Because He lives. Ano yun? Because He lives. Kung naniniwala tayong buhay ang Panginoon, I can face tomorrow. Hindi issue yung bukas. Hallelujah. Sa totoong nobya ni Kristo, hindi issue yung bukas. Ang issue sa atin, yung ngayon. Hallelujah. Fellowshipping, sitting together in heavenly places in Christ. Gusto ko to, palapak natin Panginoon. One accord, nagkakaisa ba tayo sa Espiritu? In one place, sa dakong ito, one Spirit, amen. One mind, one hope, one God, one purpose. Isa lang ang ating layunin. Amen? Makapagbigay ng katuwaan, makapagbigay ng kalakasan, makapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Yun lamang. Amen? Then, we are sitting in Christ in heavenly places. Amen? Thank you, Lord. Kaya akala nung mga unbeliever, yung mga tao na yan, hindi tayo maintindihan. Hindi tayo maintindihan. Hallelujah. Thank you, Lord. Then, ano sabi doon? Pangalawa, sabi ng prophet, para yung adorning herself, yung the hidden man of the heart.
every time the Bible says anything. Lahat daw kapag yung salita na bigkas, yung patungkol sa iyo, patungkol sa Diyos, patungkol sa redemption, ano sasabihin? We say Amen. Punctuating every word with Amen. Ibig sabihin mga kapatid, bawat salita na namumutawi sa likod ng pulpito na to, kapag ito'y tungkol sa iyo, tungkol sa Panginoon, hindi tayo pwede magkaroon ng reservation. Say Amen to the word. Amen. Kung pwede ka pumalakpak, i-clap mo yung mga kamay, wala naman itong bayad. Lakasan mo yung Amen, wala naman itong metros. Wala naman mawawala sa iyo. Lahat ng nobya ni Kristo, say loud, Amen. Hallelujah, yun ang gusto ng Diyos. Bawat salita, say Amen. At sabi pa doon, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. Repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Everything, Amen. Pinagpapala ka ngayong gabi, say Amen. Comfort ka ngayong gabi, say Amen. Tama ba ako? Masaya ka ba ngayon? Say Amen. Nakapelowship mo ba yung mga bahagi ni Kristo? Say Amen. Ang tanong, paano mo sasabihin yung Amen kung wala ka sa fellowship? Di ba? Write on down and fellowship. Woo! Masasabi mo lang yung Amen. Clap with your hands, praising the Lord. Write down and fellowship. Kung nandito ka sa loob ng fellowship house. Amen. Kaya nga, hindi excuse. Minsan sa aming mga pastor, masakit. Masakit sa amin kung magte-text na lang. Pastor, sorry. Busy ako eh. Pastor, sorry. Ipag-pray mo na lang ako. Hindi naman sinabi dahilan. Pastor, sorry. Masakit sa isang pastor na yung kanyang mga tupa wala sa araw ng kanyang pangangaral at hindi marinig yung say amen to the word. Hallelujah. Minsan sa iba, nakukomport na lang sa Zoom. Maganda yung technology ngayon. Maganda yung Zoom meeting. Kasi yung Zoom meeting, hallelujah, ito yung pang-test ni Lord. Hello? Pang-test ni Lord ito. Ano ba sa Tagalog yung test? Pangsubok. Pangsukat. Susukatin ka ni Lord. Tingnan ko nga ito kung talagang matured na. Subukan ko nga ito kung talagang pwede na itong pakasalan. Subukin nga natin. I-improve pa natin yung technology. Ayan. At kung nasukat ka ni Lord, dahil sa technology, ayaw mo na umattend, hindi ka makakasi ng amen, assembling together with the fellowship of the word. Amen? Thank you, Lord. Hindi ako galit, ha? Tama ba yung sinabi ng prophet? Para higit pa na yung panloob natin, hindi panlabas, ha? Yung panloob natin, adorning. Habi doon, ito yung bagay, assembling together in the fellowship of the word. Nagagawa naman natin. Can we say amen? And then, punctuating every word with say amen. Pangatlo, everything amen, right on down in fellowship, sa loob ng bahay-sambahan. Amen? Thank you, Lord. Next. May kilala ba kayong brides, mga tawag dito, mga dakilang babae sa Old Testament? May kilala ba kayo mga kapatid? Sino yon? Si Esther, sabi dyan, no? The church is whole lot like it was in the days of Easter. So lahat daw ng kwento ni Haring Ahasuerus sa ni Esther, ito ay patungkol sa simbahan sa huling panahon. Sapagkat si Esther, she adorned herself with the modest apparel. Ano yung, alam natin ang kwento na si
si Hadasa o si Esther, tumanggi siya. Tumanggi siya, mga kapatid, tumanggi siya na ibelo sa kanyang panahon. Hindi ko makuha yung tamang sagot. Tumanggi siya na pagandahin siya sa pamamagitan ng siyensya sa kanyang panahon. Tumanggi siya, marahil tumanggi siya na kulut-kulutin siya. Tumanggi siya na manicurean siya. Tumanggi siguro siya na pakinisin siya bago iharap sa hari. At sabi ng propeta, si Esther ang tanging panlaban niya upang makuha ng hari. Hello? Upang makuha niya yung atensyon ng hari, the hidden man of the heart. Tama ba ko? Yung kalinisan ng kanyang puso, the Holy Ghost na nandoon sa kanyang puso, yun lang tanging panlaban ni Esther upang yung hari makita yung kagandahang loob na nasa kanya. Amen. Esther was type of the church today. Brother Ninyo, naniwala ka ba doon? Those who are ready to come out and adorn themselves with the sweetness of the Holy Spirit, that the hidden man of the heart, walang iba yung Holy Spirit. Hallelujah! Yung Holy Spirit na yon, sa ibang pangaral ng propeta, walang iba, yun ay si Kristo. The King sitting in our heart, that hidden man of the heart. Pag nasa iyo si Kristo, magmamanifest ka ng buhay ni Kristo. Ang simpleng adorno ng buhay mo, yung karakter ni Kristo. Amen. At yung karakter ni Kristo, yun ang token na hindi pwede baliwaliin ng Diyos. Hallelujah. Kapag namumunga, yung buhay ni Kristo nakikita sa iyo. Mula sa kasuotan, sa pananalita, sa, alam nyo na yun, ibig sabihin, salita at sa gawa. Makita yung buhay ni Kristo. Amen? Kasi kung titingnan yung physical, brother ninyo, titingnan yung physical, yung mga Hudyo, di ba, yung mga Hudyo, ano ba napansin nyo sa Hudyo, mga kapatid? Di ba, ang tatangos ng ilong? Tama ba ako? O, sinakagin ng Hudyo, Brother Nuts. Di ba, yung mga Hudyo parang pointed na pointed yung ilong? Pero hindi yun ang basihan, brother ninyo. Amen? Sagabal nga yun sa paningin eh. Yung mataas ang ilong mo. Sagabal yun. Kaya, tama ba ako? Pero tayo, Pilipino, kahit ganito ang ilong, hindi naman batayan sa Panginoon na mababala yung ilong mo. Purihin ang Diyos brother ninyo, mataas. Pero hindi naman sa gabal brother ninyo. Amen. Tingnan mo, yung iba dyan nahihiya eh. Kasi ang Pilipino daw, yung ilong parang palapa ng niyog na pinatuyo sa araw. Isa na ako doon. Tama ba? Pero ang Diyos, tinitingnan Brother Gilbert, hindi yung ilong. The hidden man of the heart. Hallelujah! Yun ang tinitingnan. Woo! Kaya hindi natin papansin yung mga lungnos na yan. Sagabal yan sa paningin. Thank you, Lord. So, kilala nyo si Esther na naging reyna, tipo ng nobya, at tayo din naman nobya ngayon, tayo ang reyna ni Kristo. Tama ba? Tinawag tayong Mrs. Jesus Christ. Amen? Ang Panginoon ang king, tayo ang queen. Amen? Now, si Rahab naman, sabi ng Panginoon, sabi ng propeta, si Rahab ay tipo din ng nobya sa ating panahon. Real believer. Mayroon ba akong kausap na real believer? So tayo daw ay tinipok kay Esther na napangasawa ng hari. Si Rahab naman ay tipo ng believer ngayon. At si Rahab, amen, kung alam natin ang kwento, napangasawa ng isang general na sundalo, na nag-asawa si Rahab, tsaka yung sundalo, ay doon lumabas yung lahi ni David. Amen? Nandun, di ko lang makita si Obed, si Jesse, basta ganon. Hallelujah. Sister Jo, kailangan ko bukas yung wow. Kalimutan ko. Bisa alam ko, si Rahab na pangasawa ng general at
nandoon lumabas yung si Haring David. Amen? Si Sina Solomon at ang ating Panginoon. Now, ano bang merong kay Rahab na meron din sa nobyo sa ngayon? Hello, saints? Sabi doon, si Rahab kasi naniniwala sa mga bagay na hindi niya nakikita. Di ba tayo naniniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita? Iyon ang karakter natin na bilang nobya ni Kristo na tayo ay mayroong inihanda ang Diyos, isang bagay na hindi natin nakikita ngayon, pero nasisense natin dahil mayroon tayong kapahayagan. Ito rin nangyari kay Rahab. Nung sinabi na gigibain yung Jericho at lilipulin lahat, at si Rahab mayroon siyang kapahayagan na yung hari ng Israel ay makapangyarihan, kaya mayroon siyang paniniwala, hindi pa dumadating yung mga bagay na yon, ang nobya ni Kristo, pinaghahandaan na yung bagay na yon. Pinaghahandaan niyo ba yung body change? Hindi doon, dito ngayon ang paghahanda sa mga bagay na darating. Amen. Tayo ay tipo ni Rahab sapagkat naniniwala tayo sa mga bagay na ipinangako ng Diyos sa ating panahon. Amen? Kaya yung mayaman na yon, nung sinabi ng Panginoon, and thou shall have treasure in heaven, hindi niya pinaniwalaan yung mga bagay na mayroong inahanda ang Diyos. Pero yung nobya ni Kristo, naniniwala tayo sa mga bagay na mayroong inihanda ang Diyos, isang kaharian na lantay ng ginto. Can you say amen? Hindi ka man nagtamasa ng ginto dito sa mundong ito. Kapos ka man, brother ninyo. Ni hindi ka nakapagsuot ng mamahalin. Pero pagdating doon, lalakad ka sa lantay na ginto na kaharian. Amen. Hallelujah. Ganon, kabait ang ating Panginoon. Naniniwala ka, brother ninyo, na may isang kaharian hinanda doon sa langit. Amen. Kasi type ka ni Rahab, naniniwala yung mga bagay na darating. Lahat ng nobya naniniwala yung mga bagay na darating, pumalakpak. Hallelujah. Tayo ay tipo ni Rahab. Kilala niyo si Ruth? Hallelujah. Si Ruth ay isa ring hintil. Nabalo siya at ang biyana niya si Naomi at umuwi sila doon sa Israel at nakita siya ng hari, si Boaz. Amen? Si Boaz ay type ng ating Panginoon. But bakit tayo inahilin tulad kay Ruth? Ano ba pagkakaiba ni Ruth kay Rahab? Ano ba pagkakaiba ni Ruth kay Esther? Si Ruth ay may sarili siyang identity. Ang nobya ni Kristo sa bawat panahon may kanya-kanyang identity. Yung identification ko, identification nyo, iba. Sapagat ang Diyos na lumikha is God of all variety. Magkakaiba. Amen. Tingnan mo, brother ninyo, iba yung tangos ng ilong mo sa tangos ng ilong ko. Lamang ka doon, pero sa puti, medyo lamang naman ako. Pero mas lamang si brother Gilbert. Diba? So, iba-iba eh. Amen? Now, itong si Ruth, ang tipo nito sa atin, kasi sa lahat ng panahon, mula eternity, nandun na tayo sa kaisipan ng Diyos, pero lumabas tayo sa huling panahon. Si Ruth, nung bumalik siya sa Israel, is harvest time. Glory! Nung nahayag ako sa panahon ng Laodicea, harvest time. Harvest time. At kapag harvest time, dito ibubuhos ng Diyos yung kanyang pagpapala kasi harvest time. Can you say amen? Kaya hindi issue kung pinagpapala ka ng Diyos at umaapaw yung pagpapala kasi ito ay pangako ng Diyos. This is the harvest day, harvest time. Yung nobya ni Kristo na pinadala sa panahon ito, kailangan pagpalain ng Diyos. Amen? Masaya ba kayo kung pinagpapala? Hallelujah. Lalo na kapag nagpupuri tayo sa Panginoon. Hallelujah. Then, at ito si Ruth, brother ninyo, sabi ng quotation, namumulot lang siya.
para mayroon silang isurvive na pagkain, brother ninyo. Di ba, nakita mo ba yung sarili mo dito? Ako minsan, natatouch ako sa testimony ni brother ninyo eh. Minsan nga, yung ini-interrogate siya, yung nag-i-interrogate, tumutuloy yung luha eh. Kilala niyo ba yung nag-interview kay brother ninyo? Sagana umaapaw yung luha. Eh ako, pilit na pilit eh. Kasi ba, pero nakaka-touch kasi brother ninyo. Pero lahat ng yan, brother ninyo, kung sa sino pa man na gano'n yung pinagdadaanan, may purpose ang Diyos. Amen? Alalahanin mo na mayroong dakilang plano ang Panginoon. Ito si Ruto, namumulot lang ng kanilang kakainin. Hallelujah! Pero sa kabila ng bagay na yon, bilang tipo ng faithful and true na nobya ng Panginoon, hindi siya na-tempt na gumawa ng bagay na salungat sa salita ng Diyos. Hindi siya gumawa na apakan niya yung ibang tao. Amen. Nanatili siya. At habang namumulot siya ng kanyang ikakabuhay, amen, siguro, bawat pulot ni Ruth nung naiwang mga trigo na yon, bawat pulot niya, binabanggit niya, praise the Lord. Purihin ang Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Bawat pulot niya. At ang sabi ng quotation, nakita ng hari. Woo! Meron ba kayong haring kilala ngayon? Hari ng mga hari, si Kristo, ang ating Panginoon. Nakikita niya yung ating mga puso. Dito si Ruto, nakita yung kalinisan ng kanyang puso. Kaya sabi doon, and cast his eyes towards Ruth, brother ninyo. He fell. Woo! He fell in love with her. Dahil sa katayuan ni Ruth na halos pulubi, namumulot ng ikakabuhay, doon na in love ang Panginoon. Brother ninyo, hawak ka lang salita ng Diyos. Amen. Mayroon plano ang Panginoon, hindi lang sa iyo, brother ninyo. Dumaan din ako dyan. Dumaan din kami dyan. Kung makikita lang yung pinagsimulan namin, dumaan kami dyan. Ba't purihin ng Diyos kung ano man yung tinatama sa kanya ito, dahil nakita ng Diyos yung alignment, yung puso. Amen? Kasi bago ibigay sa'yo ni Lord, i-align mo na yung puso mo. Kasi pag binigyan ka ni Lord na hindi pa ready yung puso mo, mawawala ka sa gawain. Ano yung gusto mo? Mawala sa gawain o manatili sa gawain? Alam ng Diyos kung paano ka mawawala. Kaya everything works together. Ano daw sabi? Praise the Lord. Everything works together for good. Amen? Harvest din ngayon. Mayroon bang nobya ngayon? Na handang tumanggap ng biyaya ng ating Panginoon? Hallelujah. Now, ang huling dakilang babae, si Rebecca. Sabi ng Panginoon, si Rebecca ay tipo ng nobya ni Kristo, modern bride sa ating panahon. Can you say amen? Alam nyo ang kwento ni Rebecca? Hello, saints. Alam nyo ang kwento kung paano si Eliezer inutusan ni Abraham na ihanap ng nobya si Isaac, gumamit ng propeta, fivefold, amen? At itong sundan nyo lang ako at itong si Eliezer, sabi ng scripture sa Genesis 24:10, basahin nyo hanggang 19, itong si Eliezer, nung umalis siya, Brother Sunny, mayroon siyang dalang 10 kamilyo. At lahat doon inilagay yung mga bagay na kailangan sa pagbabiyahe hanggang sa makabalik, magaling, hanggang yung iririgalo kay Esther, nandoon sa 10 kamilyo. Hindi siyam, hindi 11, kundi ilan? 10. At ang inilig lamang ni Eliezer, sabi niya, Lord, bigyan mo ng tanda yung babae na karapat-dapat sa aking Panginoon ay magbigay ng signal. Hello? Magbigay ng tamang manifestation bilang nobya ni Kristo. Kaya ang nobya ni Kristo ngayon, mayroong right manifestation. Tama? Mayroong revealing of the Son of Man. Kasi tayo yung tipo ni Rebecca,
At sabi ni Eliezer, Lord, magbigay ka ng tanda yung babae na gusto mo ipangasawa ko sa aking Panginoon ay magpakita ng karakter. Mayroon ba tayong karakter? At sabi niya doon, kung ang babae na yon, painumin ako at painumin ang aking kamilyo, siya yung karapat-dapat sa aking Panginoon. At ano nangyari, brother Sunny? Ano nangyari? Dumating si Rebecca at sinalubong ni Eliezer at sabi niya, makiinom ako. Pinainom siya. At sabi doon sa scripture, matapos painumin si Eliezer, sabi ni Rebecca, pati yung kamilyo mo, papainumin ko. At sabi doon, pabalik-balik siya, umigib, nagsalok ng tubig para doon sa kamilyo. Mayroon ba kayo nakita doon? Brother Nuts, may nakita ka ba? Alam nyo ba yung camel? Yung kamilyo, alam nyo ba yung hayop na yon? Sabi sa YouTube, kapag uminom yun, brother, 30 liters bawat isang hayop. Brother Gilbert, kung 30 liters ang bawat capacity na kayang inumin nung kamilyo, nung camel na yon, times 10, ilang litro yon? Ha? Galing sa math. 300 liters, tama. Gaano karami yon, Brother Sunny? Nakikita yung drum na blue, 200 liters yon. Kung 300 liters yon, isang drum mahigit yung inigib ni Esther, pabalik-balik doon sa balon, at walang katiting na reklamo kay Esther. Tama ba ko? Iyon ang nobya. Wala tayong katiting na reklamo pagdating sa gawain. Woo! Umuulan man yan, bumabaha man yan, bumabagyo man yan. Wala tayong reklamo kapag gampanin sa ating Panginoon. Amen? At ang sabi doon, sabi ng propeta ng Diyos, Rebecca, and remember, Rebecca, hardly knowing what she was doing, yet she watered the same animal, the camel that was to take her to her bridegroom. Walang kamalay-malay si Rebecca na yung pinapainom niya na kamilyo. Iyon din pala yung kanyang sasakayan, papunta doon sa kanyang mapapangasawa. Can we say amen? So, mayroon itong type and shadow sa ating panahon. Amen? Tingnan natin, kasunod sabi ng propeta. And this beast was watered na kanyang pinainom. Rebecca watering the same beast that she rode on, yung kanyang sinaksyan, that taken her away from place to another place. Yung pinainom niya na yon, yun din yung naging sinakyan niya upang umalis doon sa lugar na yon, patungo sa panibagong tahanan. Amen? At ang kasunod, sabi ng scripture, sabi ng quotation, si Ruth, si Rebecca, si Esther, sino pa yung isa? Si Rahab, ay tipo ng nobya. At ngayon, si Rebecca, sabi ng propeta, is type of the church today, watering and blessing the same Holy Spirit that's going to lift it up and take it to the new home. The church that praising and blessing and watering with thanksgiving to the Holy Ghost who has brought the word to you, the head and man of the heart. Anong ibig sabihin nito? Tayong nobya ni Kristo, tayo ba yung nobya ni Kristo? Tapat at totoo. Walang reklamo kahit anong paggawa ng pastor, basta as long as ito ay in line sa word. Kahit mag-mission, walang reklamo. Amen? Sa mga camp, walang reklamo. Bakit? Ang sabi dito, yung kamilyo na yon, listen saints, yung kamilyo na yon, ito ay simbolo ng church ngayon. Hallelujah! Tingnan mo, this beast was being watered. Rebecca watering the same beast that she rode on. Sa pamagitan ng simbahang ito yung magdadala sa iyo sa rapture. Woo! Kung walang church, hindi ka magiging matured. Kung walang church, hindi mo malalaman yung mystery. Kung walang church,
Hindi mo malalaman yung gampanin mo sa Panginoon. Hindi mo makikilala ang sarili mo. But dahil mayroon kayong church sa dakong ito yung magdadala sa inyo sa rapture. Amen! Yung pangangaral ng pastor sa dakong ito yung vehicle na magdadala sa inyo doon sa body change, doon sa rapture. Kaya ano sabi doon? Huwag tayong mapagod, magpainom. Huwag tayong mapagod, gampanan yung gampanin sa church. Tama ba ko? Iyon ang type and shadow sa ating panahon. Yung gampanin mo, Brother Gilbert, iba sa gampanin ni Brother Sunny. Amen? So, ibig sabihin, magpainom tayo sa church na to. Tukuran natin ang mission ng ating pastor. Tama? Magpainom. Marunong ka magpainom. Marunong ka magbigay na walang reklamo sa church. Ano yon? The hidden man of the heart. Mayroon ka na noon. Glory! Hindi na issue yung mga bagay na yan kung wala ka. Kailangan mo talaga dahil sa pag-ibig sa Diyos. Iyon ang bagay na simbolo na nagpapainom ka sa kamilyo. Yung kamilyo, ito yung ministry sa panahong ito. Can we say amen? Masaya ba kayo? So, ibigay nyo sa Panginoon yung para sa Panginoon. At walang kwenta yan kung walang kahit ano man yan, kusing man yan, barya man yan, mga bagay man yan. Basta sa church nyo pinapadaan, habi doon, it will babalik 100-fold. Kasi harvest day ngayon. Ano yung harvest day ngayon? Tumayo tayong lahat, ano yung harvest day ngayon? Isang seed, Brother Gilbert. Isang seed, isang binhi. Kapag itinanim mo, dahil harvest day ngayon, hindi na isang binhi ang ibibigay sa iyo ni Lord. Tama ba ako? Beyond expectation. Kapag nagbigay ka ng isang seed, isang bagay na mahalaga sa Panginoon, at ito ay pinatubo ng Panginoon, Brother Sunny, walang sukat paglagyan. Bakit ito ay harvest day? Multiple yung return. Woo! Hallelujah! Multiple. Ibig sabihin, walang limit, ninang. Kaya totoo ako kininang. Bawat punta doon, bottomless yung kape. Pagkain, ako na lang nagrereklamo. Purihin ng Panginoon sa buhay niyo, ninang. Amen. God bless. Sana tuloy-tuloy. Kasi nagbibigay ka ng binhi eh. Isang binhi lang yung tinanim mo. Pero yung, di ba yung binhi, pag inanim mo, hindi naman isang binhi. Nakakatuwa naman yung kung nagtanim pa ng isang mais, tapos aanin mo, isa ring butil din. Papayag ka ba doon, Brother Sunny? Papayag, sino papayag nun, ninang, pag nagtanim ka ng isang butong mais, after 30 days o after 3 months, wow, isang mais pa rin. Walang ganon. Harvest day ngayon. Magpainom ka lang sa church at bahala na si Lord magbalik ng para sa'yo. Hallelujah. Thank you, Lord. Awit tayo sa Panginoon. Masaya po ba kayo? Thank you, Lord. Brother Sunny, ilang minuto ba ako? Na-break ko yung 30 minutes. Sorry. Awit tayo sa Panginoon. Awitin natin yung isa, sweep over my soul. Yung isa, maliksi lang yon. Ano yung Sister Jo? Shine on me. Amen? Gusto nyo bang yung hidden man in the heart, ito yung ibigay ng shining sa bawat identification ng bawat nobya. Amen? Pasensya na kayo, medyo napaba. Shine on me. Thank you, Lord. Lord, shine on me. Let the light from the lighthouse shine on me. Hallelujah, Lord. On me, Lord, shine on me. The light
from the lighthouse, shine on me. One more time. Shine. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Shine on me. Let the light from the lighthouse shine on me. Glory. Yes, Lord. Shine on me. From the lighthouse, shine on me. Hallelujah. Let us bow our head at for the first time ay magandog ko ng awitin, magandog ko ng panalangin. Oh, Panginoon, Ama namin banal, Lord, gawin mo kaming karapat-dapat sa gabing ito. Alam ko, Panginoon, may mga prayer request sila sa gabing ito. But, Panginoon, bago ako bumaba sa pulpitong ito, Lord, personal ko nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Nico Donato, Lord, na kagabi humingi ng panalangin, Panginoon, na, Lord, hindi maiksi yung kamay at, Panginoon, hindi siya humingi ng anumang bagay na karangyaan, kundi, Lord, ang tanging hiningi niya, Panginoon, ay ang kanyang kagalingan, pisikal na kagalingan, Panginoon. Hallelujah. Lord, abutin mo ang aming kapatid na to. Lord, ikaw mangusap sa kanya. Lord, kung may binhi ka sa kanya na sana, Lord, ikaw ang magpatubo ng salita na naitanim sa dako roon. Hallelujah. Lord, narito ang mga kapatiran sa dakong ito, Lord. Sama-sama kami lumalapit, inililukod sa iyo, Panginoon, aming mga kasimpleng kahilingan sa oras na ito. Maging, Lord, ang hallelujah, ang pangangalaga mo o protection mo sa aming pastor, Lord, aming nilalapit sa iyo. Ingatan mo sila hanggang makabalik sa dakong ito na matiwasay. Ganun din, Lord, ang prayer request ng Naga, Lord, sa aking kapatid na si Brother Celso sa Lamida, Panginoon, sa kanyang pinagdadaanan na karamdaman, i-comfort mo sila, Panginoon, at i-provide ang kanilang pangailangan. Ganun din, Lord, personal ko lalapit sa iyo, Panginoon, ang aking asawa sa kanyang kaarawan, kahapon, maging sa kaarawan ni Brother Chris, Panginoon. Lord, alam ko, Lord, na regalo mo siya sa akin. At tanging hiling ko lang, Lord, na patuloy mo siya, Lord, i-bless at maging kalakasan ko, Panginoon, at patuloy siya mag-support sa gawain sa iyong ministry, Panginoon. Hallelujah. Ganon din, Lord, sa dakong ito. Ang kanilang kahilingan, Lord, hindi ko alam, Panginoon. But ikaw ang Diyos na nakaka-discern ng pangailangan sa gabing ito. Panginoon, limitado ang bawat pananalita, kapos ang bawat pananalita. Hallelujah. Panginoon, mapasayo ang pinakamataas papuri sa oras na ito. At inaangkin namin, Lord, ang kapayapaan at katagumpayan sa panalangin ito. Sa iyong paanan, sa dakilang pangalan, sa tanging pangalan, ito ang samot dalangin pasasalamat, hinihiling sa tanging pangalan na Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat magsabi ng Amen.
shine on me. Brother Sunny, Lord, shine on me. Thank you, Lord. From the lighthouse, Shine on me. Shine on me. Lord, shine on me. Let the light from the lighthouse shine on me. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Amen. Praise God. Sana nag-shine ang salita ng Panginoon sa ating mga puso, mga kapatid, sa ating napakinggan. Tayo po ay maupo. Hallelujah. Salamat, Pastor Tony, sa magdi-deliver ng salita ng Diyos na muling nahimay at kinain ng ating mga kaluluwa. Naging kalusugan muli. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, request po pala ni Sister Honey na ano lang po, baka sakali lang po yung about sa phone niya kung sakali lang na may nakakita. So, pinapaabot niya po na pagbigay alam sa kanya. Amen? Hallelujah. Salamat sa Panginoon at tayo ay mabungahin. Pumasok sa isip ko, Pastor, yung sa atin, sa tinatawag na papaya na di nagbubunga pag puro lang bulaklak. Papayang lalaki yan, pero walang ganon sa atin, mga kapatid. Tayo ay binhi ng Diyos na namumunga ng marami. Amen? Hallelujah. Praise God. At tayo darako sa tithes and offering, mga kapatid. So, muli, God bless Brother Chris. Belated happy birthday. At patuloy kang pagpalain ng Panginoon at ang inyong may bahay at ang inyong mga anak at inyong apo. So, umawit po tayo. The windows of heaven are open habang tayo ay nagbibigay ng masaya sa ating Panginoon, sa ating mga pagpapala. Hallelujah. Itaas natin ang Panginoon sa ating mga binabalik na pagpapala niya. Hallelujah. Windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart. Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. The windows of heaven, the windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Amen. Hallelujah. Tayo tumayo, mga kapatid, at si Brother Chris, di umabot kanina sa testimony, pero ikaw na lang po tawagin ko sa closing prayer para makapagpasalamat ka na rin sa Panginoon sa iyong nakalipas na karawan. God bless you po, Brother Chris. Tayo po yumuko para sa ating pasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Gracious Heavenly Father,
Panginoong Diyos, amang naming buhay na nasa langit, na ikaw noon, ngayon, at magpagkailanman hindi nagbabagong Diyos na aming sinasamba. At ikay narito sa aming harapan. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing nito, sapagkat, Lord, buong katagumpayan, Lord, na pinagpala mo ang bawat isa, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Sa pamamagitan ng pagtitipong ito, Panginoon, ikaw ay lumakad sa aming kalagitnaan, Panginoon. At tinugon mo ang lahat, Lord, ng kahilingan ng bawat isa. Lord God, sa iyong salita lamang, Lord, kami nabubuhay. Sa iyong salita lamang, Panginoon, ang bawat isa, Lord, ay naghumuhugot ng kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Lord God, salamat din, Panginoon, sa karagdagang taon sa aking buhay, Panginoon. At muli, Lord, bago, Lord, dumating ang Jubilee year sa aking buhay, Panginoon, ay ibinalik mo lamang ako, Lord, sa aking dating kalalagayan, Panginoon. At hindi mo ako hinayaan, Panginoon, na manatili doon sa kasalanan, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon. Ganin doon ang mga aking mga kapatid, Panginoon, na narito. Lord God, ikaw lamang aming sinasamba at pinapupurihan sa gabing ito, Panginoon. Dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Sapagat tunay nga, Panginoon, kami wala kayong mga gawa kung ikay wala sa amin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na nagbigay, Lord, ng kalakasan sa aming tinanggap sa lugar sa dakong ito, Panginoon, na nagbigay ng kalakasan sa aming kaluluwa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na sa pagpupuno mo ng bawat isa, Panginoon, sa mga bawat sisidlan, Panginoon. At muli, Lord, maraming salamat din po, Lord, sa ginamit mo, Lord, na daluyan ng iyong salita, Panginoon. Ang aming mahal na pastor, ang nagpahayag na iyong salita, Panginoon. Lord God, ikaw na magbalik, Lord, ng kalakasang nawala sa kanya, Panginoon. At pagpalain niyo po ang kanyang buhay at pati ang kanyang pamilya, Panginoon. Maging kanyang asawa, Panginoon, na nag-celebrate din, Lord, ng kanyang kaarawan, na kasabay ko, Panginoon. Ibalik mo lamang sa kanila, Lord, ang pagpapala, Panginoon. Sapagat, Lord, malayo pa rin, Lord, ang kanilang pinanggalingan, Panginoon, upang maghatid ng iyong salita sa dakong ito, Panginoon, na aming tinanggap, Lord, ng buong buo, Lord, na nagbigay kalakasan sa aming kaluluwa. Ganun din, Lord, ang nag-MC, Lord, nag-song lead, Lord, ang aming kapatid, Panginoon, na si Brother Sunny, Panginoon, lalo higit mo rin pagpalaan yung kanyang buhay at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Hallelujah. At ang maging, Lord, ang aming mga kapatiran, Lord, na ginamit mo, Lord, sa multimedia team, Panginoon, ang music ministry, Panginoon, Lord, sila yung pagpalain, Panginoon, ibalik mo sa kanilang pagpapala, Panginoon, at sila ginamit mo, Lord, sa gawaing ito, Panginoon, at maging kagamit-gamit mo, Lord, sa mga darating pang araw, Panginoon. Hallelujah. Maging, Lord, sila rin ang daan, Lord, na para abutin, Lord, ang mga nasa Zoom meeting, Panginoon, maging ang mga kapatiran, Lord, na Lord, umattend sa Zoom meeting, Panginoon, na nanood, Lord, at kasama namin pong nagpupurit, sumasamba sa iyo, Panginoon, ay pagpalain mo rin sila, Panginoon, sa dakong yun, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito pag pinuno mo ang aming sisidlan, Panginoon. Maging aming pastor, Lord, na sa dako, Lord, na malayo, Lord, na kanilang pinuntahan, Panginoon. Patuloy lamang, Lord, maging patuloy mo pagpalain ang kanilang biyahe, Panginoon, ang kanilang ang gawaing dinaluhan, Panginoon, pagpapala lamang, Lord, ang aming mahal na pastor, ang aming pastor na si Pastor John Esguerra, Panginoon, maging ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, at aming pinananalangin din, Panginoon, ang tithes and offering, ang mission and building fund, Panginoon. Muli, Lord, maging kagamit-gamit lamang, Panginoon, ang tithes and offering na ito, Panginoon, sa iyong kagawain, Panginoon, at ikaw lamang mapagpurihan, Panginoon. Maging mga, Lord, ang mga ginamit mong mga kamay, Panginoon, ibalik mo sa kanila, Lord, ang mga pagpapala, 100-folds, Panginoon. Hallelujah. Na patuloy, Lord, ang gawain ito, Lord, masuportahan, Panginoon, ang iyong gawain sa lugar na ito, Panginoon.
Maging Lord, ang mga pagkain namin pagsasaluhan, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Nawain ito'y linisin mo lamang, Lord, ng iyong makapangyarang dugo at magbigay lamang sa kalakasan ng aming katawan, Panginoon. At ikaw lamang, Lord, mapagpurihan at mayangat sa aming kaglaginan sa gabing ito, Lord. Kaya binabalik namin sa iyo, Lord, ang papurit, pasasalamat at higit na pagsamba sa iyong lamang natatanging makapangyarang pangalan, Kristo Jesus na aming manunubos. Amen.